mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po siya ng World Radio International to White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagitan kong Worldwide Deluge, Truth or Fiction. Ang ating pong teksto, Genesis chapter 6 verse 17. That is intended for August 3, 2025, pero sa ating pong YouTube, ina-advance po natin ito. Ang baha sa buong mundo nung panahon ni Noe, ito ba ay katotohanan o make-believe o gawa-gawa lamang ng mga sumulat ng Biblia? Ito po ay pag-uusapan natin sapagkat napakahalaga po at relevant sa ating kapanahunan ang paksa na worldwide deluge or flood. Is it truth or fiction? Ganito po sinasabi sa wikang English. And behold, I am bringing the flood of water upon the earth to destroy all flesh, and in which is the breath of life. From under the heaven, everything that is on the earth shall perish. Yung pong sinabi ng ating Panginoon Diyos sa Genesis chapter 6 verse 17 using the New American Standard Bible. Now, sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng ating binasa sa Genesis 6:7. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Yun po ang sinabi ng ating Panginoon sa Genesis 6:17. Maka na po tayo sa ating introduction. English po muna and then we will put translation in Filipino sapagkat ang ating pong mga audience, radio audience, and at the same time, ang mga YouTube viewers natin ay hindi po naman lahat Pilipino, mga Amerikano po, mga kapatiran sa abroad. And of course, Filipinos have been there in the U.S. for how many years already. Now, let's go to our introduction. As rains keep on pouring anywhere in the world, and floods are destroying lives and properties, many ask the question, was the flood and Noah's days true or make-believe? So, binibigyan po lang natin ng relevance ang nangyayari sa ating bansa at sa buong Pilipinas at sa iba pang lugar sapagkat nagkakaroon po ng todo-todong pagulan at pagba. So, sa pangyayari po sa ating buong bansa at sa ibang lugar, tuloy-tuloy po ang ulan at nagkakaroon po ng mga baha, pati na rin ang landslide o pagguho ng mga bundok at mga lupain. At marami po ang namamatay, pati na rin ang mga nawawasak na mga ari-arian o mga infrastructure. So marami po ang nagtatanong, nung kapanahon ba ni Noe, ang baha ba ay universal? Sa lahat ba ng mundo nangyari yung buong baha na yon? So mayroong nagtatanong, totoo ba? O kaya naman, gawa-gawa lamang ng mga sumulat ng Biblia. So ito po yung ating sasagutin sa ating leksyon. Was the deluge universal? Or does it only affect the then known world of Noah and the wicked people of this day? So, ang kalahatan ba yung baha na nangyari sa panahon ni Noe? At ito ba ay nakakaapekto sa lahat ng mga tao nung kapanahonan niya? At lalo na, sinasabi ng Biblia, ng panahon ng Noe, ay puro masasama ang tao. Siya lang ang nakita o natagpuan ng Diyos na mabait. And of course, sabi sa Bible, Noah found favor in the eyes of God. So let us know the truth from the biblical accounts as written by Moses in the book of Genesis chapter 5 verse 9. Napahaba po yung chapter na yun, so hindi natin babasahin lahat yan.
Pero sinabi ng Biblia sa John 8:32, sabi ng Panginoon, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Sa ating pang-discussion this morning, brothers and sisters, ang pag-uusapan po natin ay 4. Number 1, the flood and Noah's days, was it a global catastrophe? Yung bahaba ng panahon ni Noe ay lahat ng parte ng mundo ay apektado. Nakarating ba sa buong mundo ng panahon na yon? Number 2, the real reason for the worldwide flood, purification. Ano po ang dahilan kung bakit binaha ng Panginoon Diyos ang buong mundo ng panahon na yon? Sabi ng iba, is it a kind of purification? Parang paglilinis sa buong mundo dahil sa sobrang kasamaan ng mga tao noong kapanahonan na yon. And number 3, who were the survivors? Sino ang mga nabuhay at hindi namatay? Ayon sa Biblia, sabi ni Apostol Pedro, 8 katao lamang ang nabuhay. So kung titingnan natin, ilan ba ang population, ang tao sa buong mundo ng panahon na yun? Wala po tayong eksakto na numero sa Biblia. And number 4 lesson, what are the lessons that we can learn for the present day population? Ano po ang leksyon na nangyari nung panahon ni Noe na pwede nating bigyan ng application sa ating kapanahunan? Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito sa ating discussion on the subject, worldwide deluge, was it truth or fiction? Based on the book of Genesis chapter 6 verse 17. Now let's go to our discussion. Number 1, the flood and Noah's days. Babasahin ko muna po kasi medyo mahaba ito, tapos papaliwanag natin sa wikang Pilipino kasi English po yung ating lesson. As I said a while ago, marami po tayong viewers, not only Filipinos dito sa buong bansa, but even our brothers and sisters all over abroad, at pati yung mga nasa Africa, nasa Espanya, etc. Mas naintindihan po yung salitang English. The flood in Noah's days, was it a global catastrophe? The flood in Noah's days is interpreted by some as a global event. So marami pong naniniwala na sa buong mundo nangyari yung baha na yun. The Bible text describe the flood waters covering all the highest mountains and destroying all living creatures except those in the ark. So sabi ng Biblia, ang baha raw ay umabot sa pinakamataas na tuktok ng bundok at lahat ng mga buhay, tao man at hayop, ay nangamatay maliban sang nasa loob ng daong o arka o arko. Well, creationists argue that geological formations like fossil graveyards and rapid sedimentation provide evidence of a global flood. So yung mga naniniwala na nilalang ng Panginoon Diyos ang buong mundo ay nagsasabi na marami raw parang ebidensya ng global flood, na ang baha ay talagang nangyari sa buong mundo. Existence of fossils of marine creatures found on mountain tops are evidence of a global flood. So doon po sa kabundukan, may nakita po sila ng mga parang buto-buto, mga remains ng mga hayop na galing sa dagat, bakit nandun sa kabundukan? So yun po yung isang ebidensya nila na ang buong mundo ay binaha, pati na yung pinakamataas na tuktok ng ating mundo. Alright, global flood was essential to the biblical story, stressing its role in God's judgment in the establishment of a covenant with man on earth. So isa paniwalang nila, kailangan daw ang buha sa buong mundo. Kasi ito raw ay paghuhukom ng Diyos sa mundo ng kapanahonan ni Noe, at dahil sa ganun ang pangyari, gusto ng Diyos na magkaroon ng bagong kasunduan sa mga hindi namatay dahil sa baha. At iyon po ay sa pamilya ni Noe, ang tatlong anak niya, si Shem, si Ham at si Japhet, saka yung mga asawa nila at pati yung asawa ni Noe. So 8 lang po katao kung bibilangin natin yan. Now, references to the flood in Noah's days by Jesus and Peter support the global flood story. Kung titingnan po natin sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, may babasahin po tayo sa book of Matthew chapter 24
verse 37 up to 39 na nagpapatunay nagkaroon nga ng baha nung kapanahon ni Noe at ito po ay sa buong mundo. Babasahin po natin Matthew 24 verse 37 to 39. Sana nakikinig kayo. Kung di man, nakikita nyo naman sa screen yan sa ating YouTube. When the Son of Man comes again, it will be exactly like in the days of Noah, said Jesus. In the days before the flood, people were eating, drinking, and getting married until the day that Noah went into the ship. They were not aware of what was happening until the flood came and swept all of them away. That is how it will be when the Son of Man comes again. Yan po ay mababasahin sa Lucas Kapitulo 17, verses 26 at 27. Hindi na po natin babasahin yun sa Lucas kasi magkapareho lang po sila doon sa Book of Matthew. So, ganito po ang sabi sa wikang Pilipino ng binasa natin sa Matthew chapter 24, verse 37 and 39. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong unang panahon ni Noe. At bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko o sa daong. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Yan pong sinasabi ng Biblia sa Matthew 24, verse 37 to 39. So, si Kristo po mismo ang nagsalita noon, mga kaibigan at mga kapatid. Ayon pa din kay Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 20. Kapitulo 3 talatang 21 Pedro. Ganito pong sabi sa English. Which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Yun po sabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 20. Ngayon sa Filipino version, sabi ni Apostol Pedro, sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyaga na naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon, iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Okay, nakaligtas sa tubig kasi nasa loob sila ng barko at sa pamamagitan pa rin ng tubig, naligtas sila kasi yung tubig yun po ang parang nagpaakyat sa daong o sa barko hanggang nakarating po doon sa bundok ng Arayat. Of course, bundok ng Arayat, alam po natin na yan po ay sa Turkey. So, nung panahon ni Noe, ang mga tao hindi po sila nagsisisi, pinagtatawanan nila si Noe habang ginagawa yung arkaw kasi nga nung panahon na yun, hindi pa umuulan. So, hindi inisip ng tao na may darating na baha. So, pinagtatawanan nila si Noe. At alam nyo ba, mga kaibigan at mga kapatid, kung ilang taon ginawa ni Noe ang daong at kung ilang taon naghintay at pinagbigyan ng Panginoon Diyos ang mga tao ng kapanahon. Noah was only 500 years old when God told him, you have to build an ark because I will flood the earth in the future. So, nung ginawa ni Noe ang arko or daong, he was already 600 more or less years old. So, more or less 120 years old. So, sinasabi ng Biblia, 120 years. So, binigyan ng Panginoon Diyos ang mga tao na magsisi in 120 years bago niya pinarating ang baha. So, ngayon po ang nangyari noong kapanahon ni Noe. Now, but other scholars, pinag-uusapan pa rin natin yung baha ng panahon ni Noe, kung ito ba ay global o doon lamang sa lugar ni Noe. But other scholars and theologians argue that the Hebrew word eretz, which means earth o yung ating planeta, earth, can also mean land or country, suggesting a more localized event. So may mga naniniwala, mga scholar ba naman sila, pati mga scientists, na sabi nila, ang baha ay doon lang sa lugar ni Noe, doon lang sa parte ng Babylonia, Mesopotamia, at marahil nakarating din sa somewhere in Israel. No? Yun ang teorya ng mga scholars and theologians, yung mga nagtuturo. Sabi nila, there was a limited settlement
Human population before the flood may have concentrated in a specific geographic region that was covered by a local flood. So sabi nila, wala namang transportation noon, so hindi nakakapagbiyahe ang mga tao sa malalayong lugar. Lack of geological evidence or a single global layer of sediment deposited through a catastrophic flood. So marami po silang reklamo na hindi talaga nagkaroon ng global flood or global deluge sa buong mundo. So, impracticality of containing the world's animals in a single garden included their needs. So, sabi nila, posibleng maipasok ni Noe ang lahat ng hayop sa arko. Three levels or 3 stories lang yung arko. Paano yung mga elepante, etc. No? So, sabi nila, impractical, imposible na maipasok daw ni Noe lahat ng hayop doon sa arko. At pati na rin yung mga pagkain nila at kung saan sila nagdudumi. So, no evidence of a worldwide extinction event corresponding to the flood. So, sabi nila, maraming ebidensya daw na wala talagang nangyaring global flood. Ano pa? Sabi nila, atmospheric pressure and water cycle. Yung atmospheric po yung hangin. The amount of water needed to cover the earth would require impossible atmospheric pressure and a way for the water to disappear afterwards. So sabi nila, imposible na mapuno yung buong mundo. 40 days and 40 nights. Pero sa Biblia po, sa Book of Genesis, sinasabi doon na hindi lang po galing sa taas o sa langit yung tubig. Pati yung mga springs of water sa ilalim ng lupa ay nabuksan po. At yun po yung lumabas. Sapagkat ayon sa siyensya, ang ating mundo ay mayroong tubig sa ilalim. Hindi lang po sa taas. So yung ating kalupaan, manipis lang po yan. Sa ilalim po yan, mga tubig na po yan. So hindi natin pwedeng pag-diskusyonan yan. Ano pa? The survival on a high altitude. If the flood covered Mount Everest, lack of oxygen and extreme cold would make survival for Noah and the animals impossible. So sabi nila, sa taas ng tubig, umabot to sa Mount Everest, about 26,000 feet. Ang taas ng tubig at sumobra pa, about 7 meters, sobrang lamig. Sabi nila, imposible na mabuhay si Noe, pati yung mga hayop, doon sa loob ng arka. And how many days na ang baha ay nasa buong mundo ng panahon na yun? 150 days. 130 days. So, more or less 5 months po. 5 buwan ang baha sa buong mundo ng panahon ni Noe. So, yun po yung mga paliwanag natin nung panahon ni Noe. Was it a global catastrophe or just local? So, doon lang pa ba sa lugar ni Noe or sa buong mundo? Alright, let's go to the next part of our discussion. The real reason for the worldwide flood. Ano po ang tunay na dahilan kung bakit binaha ng Panginoong Diyos ang buong mundo ng kapanahonan na yun? Was it just because gusto niya lang bain? O meron talagang dahilan? Well, so many people say, and according to the Bible, ang talagang kagustuhan ng Panginoon Diyos ay linisin ang buong mundo. It's not only a physical cleansing, but it would be a spiritual cleansing, paglilinis na spiritual and of course physical. Ano pong sabi ng Biblia? Well, the primary reason for the great flood in the days of Noah was the extreme wickedness and violence that had spread throughout the earth. So sobra po ang kasamaan ng mga tao, masasama sa buong mundo. Kalain mo kung ilang tao, sabi mo na lang 1,000. Ewan ko kung dumating sa milyon ang population ng tao noon. Pero sobrang masama ang mga tao noon sa panahon ni Noe at siya lamang ang natagpuan ng Diyos na mabait. Pati na rin of course ang kanyang pamilya. God shows humanity. Thoughts and actions were continually evil. And therefore He decided to cleanse the earth by destroying all flesh except Noah and his family who were found righteous. Yun pinasabi ng Biblia. Babasahin po natin yung mga teksto mamaya dito po sa Book of Genesis chapter 6 verse 5 to 7. Alright. The flood was a divine judgment
a means to cleanse the earth and start anew with a righteous family. So yung baha na nangyari noon, isa pong paghukom ng Diyos para linisin ang buong mundo at pag magsisimula ng panibago sa pamamagitan ng pamilya ni Noe, asawa niya, 3 anak niya na si Shem, Ham, and Japheth, pati mga asawa niya. So 8 lang talaga. Ganito pong sinasabi ng Biblia sa Genesis chapter 6 verse 5 to 17. English po muna mga kaibigan at mga kapatid. Genesis chapter 6 verse 5 to 7, and of course sa Tagalog mamaya basahin natin hanggang verse 8. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created upon the face of the earth, both men and beast, and the creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. So yun ang sabi ng Panginoon Diyos sa wikang Ingles. Basahin po natin sa Tagalog version ng sinabi ng Panginoon Diyos dito sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8. Nakita ng Diyos ang laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, hindi lang sa isang lugar, buong daigdig. Kaya't labis na ikinalungkot ng Diyos na nilikha niya ang tao. Sa Bible, sa English, repented. Yung repented po parang nagsisisi. Wala namang kasalanan ng Panginoon Diyos doon. Nalungkot lang siya. So yung mas magandang term, and God was so unhappy. Nalungkot ang Panginoon Diyos na nilikha niya ang tao. Hindi talaga siya nagsisi na nagkamali siya, kundi ang ibig sabihin, sa halip na masaya siya, nalungkot ang Panginoon Diyos na nilikha niya ang tao. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipurin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon sapagkat ikanalulungkot kong nilalang ko pa ang mga tao. So yun ang sabi ng ating Panginoon Diyos dito sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8. Yun pong ating binasa dito kanina. So, ang katanungan, malinaw po na ang Panginoon Diyos gusto niya malinisan ang buong mundo physically and of course spiritually. So let's go to the next subject matter. Survivors, there were only 8 people out of how many inhabitants? So ayon kay Apostol Pedro na binasa natin kanina, 8 katao lang ang nabuhay. Basahin ulit natin. Si Noe habang ginagawa nito ang daong doon nilalang iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha o sa tubig. Alright. Then sa 2 Peter chapter 2 verse 5, ganito rin ang sinasabi ni Apostol Pedro. 2 Peter chapter 2 verse 5 sa wikang Pilipino po. Dahil sa kasalanan ng tao, noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at 7 niyang kasama. Tingnan nyo nangaral si Noe, subalit walang nakinig sa kanya. Sabi niya, magsisi na kayo, bumalik kayo sa Diyos. Pero sa halip na sumunod ang mga tao, pinagtatawanan lamang si Noe hanggang sa dumating ang baha. So ayon sa sinabi ng Apostol Pedro, 8 katao lamang ang naligtas noong panahon ni Noe. Alright, basahin pa rin natin sa Genesis chapter 7 verse 13. Ano pang sinasabi ng Biblia doon sa Genesis chapter 7 verse 13? Sabi dito, on the very same day, Noah and his sons Shem, Ham, and Japheth, Noah's wife, and the 3 wives of his sons, then entered the ark. So, ilan sila na pumasok sa arka o sa daong? Nung araw na yun na dumating na ang baha, actually 1 week pa sila bago dumating yung baha. Nasa loob na sila ng daong. Ang Diyos mismo ang nagsara ng pintuan, pero mayroon pong parang window doon sa taas. Mayroong parang nakikita nila kung ano nangyayari. So sa araw na yun, si Noe, pati ang kanyang mga anak, si Shem, si Ham, at si Japheth, pati ang mga asawa nila, at asawa rin ni Noah, ay pumasok sila sa daong o sa arka. And how many people therefore were there
when the great flood happened in Noah's days. Wala po tayong tala kung ilan ang mga namatay. But so many scientists and theologians and scholars said factors like the age of maturization, child pacing, and mortality rates in the pre-flood world are unknown, making precise calculation difficult. So hindi po natin alam. Hindi po sinulat ni Moses kung ilang tao ang namatay noong panahon. Anyway, well, some geologists and researchers point to geological evidence and flood myths found in various cultures as further indicators of a significant global flood and by extension a substantial pre-flood population. So ayon sa mga research ng mga scientists, geologists, sabi nila marami ring tao pero hindi nila na masyadong na-compute. So ilang years po between the time of Adam up to the time of Noah. Actually 1,656 years ang gap ni Adan at saka ni Noe. So in 1,656 years, ilang tao po kaya ang pwedeng mabuhay? Considering that ang tao ay ang kanilang buhay umaabot po sa 900 years. Ang pinakamatanda po sa Biblia ay si Methuselah. He was 969 years. Ilan kaya ang pwede maging anak ng isang taong umabot sa 900 years old? Some people believe that the population was relatively low. And the people were extremely corrupt and violent prior to the flood. Wars, diseases, and other factors would keep the population in check. So sabi nila, hindi talaga marami. Kasi palaging may away, may mga namamatay sa sakit, at marami po pong dahilan. Hindi pa po katulad sa ating kapanahon na maraming remedyo kung may nakakasakit. So after 10 generation of human history, a span of at least 1,650 years had passed based on biblical records, hindi natin alam talaga kung ilan ang population. Pero may nagsasabi, umabot daw ng milyon, at mayroon pang nagsasabi billion in 1,656 years. We do not know exactly, mga kapatid. Well, Moses recorded doon po sa Genesis chapter 6 verse 11 up to 13 suggesting an extensive population already. Basahin po natin sa Genesis chapter 6 verse 11 and 12. Ganito bang sinasabi ni Moses doon sa Genesis chapter 6 verses 11 and verse 13. Maliban kay Noe, masasama ang tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang nakitang kalagayan ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay ang tao sa lahat ng tao sa kasamaan. So ganun po katindi pala ang mga tao ng panahon ni Noe. Wala pong mabait, wala pong mabubuting tao, puro masasama. Kung anong klaseng kasamaan, alam natin yan. Pinapatay nila yung mga bata, sinasacrifice nila sa mga Diyos-Diyosan. Anyway, so ganun pong sinabi ng Biblia. Well, Genesis record indicated a tremendously rapid expansion as the flood was designed to destroy all living creatures on the entire globe. Basahin po natin sa Genesis chapter 7 verse 19 and 20 para ma-estimate po natin kung gaano karami ang taong namatay nung panahon ni Noe. Genesis chapter 7 verse 19 to 23. Lumaki ang tubig hanggang lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro, 7 meters pa sa pinakamataas na bundok ang tubig sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, ibon, hayop at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa mga kasama sa barko. So yun pong sinasabi ng Biblia sa Genesis chapter 7 verse 19 and verse 20. No, kita natin mga kaibigan at mga kapatid, talagang matindi ang galit ng Panginoong Diyos sa mga tao noong panahon ni Noe, kasi pati hayop namatay, pati yung mga malilit na bata. Ang tanong ng iba, bakit pati hayop na walang mga kasalanan,
pati ang mga bata na walang kasalanan ay namamatay. Siyempre, kung hindi po sila sasama sa pagbaha at kamatayan, sino ang magpapakain sa mga hayop? Sino ang magpapakain sa mga bata? So, actually, out of mercy, parang tinatawag nating out of mercy, awa, at the same time, out of love. Kasi kung pananatili silang buhay, wala namang magpapakain, walang mag-aalaga, mamamatay din sila. So, it's out of mercy and out of love that God had to destroy everything para wala nang problema sa buong mundo. At sisimulan niya. Kaya ng Diyos. Sabi pa nga ni Juan Bautista doon sa Matthew chapter 3, sa mga Pariseo, you have to repent, magsisi kayo. Huwag niyo sabihin kayo ay mga anak ni Abraham, sapagkat sa pamamagitan ng mga batong ito, kahit sa mga batong ito, kaya ng Diyos na gumawa ulit ng mga tauhan niya dito sa mundo. So God is creator, kaya niyang gumawa ng bagong henerasyon ng tao, ng mga hayop, etc. Kasi siya po ang dakilang manlalalang. Last part ng ating lesson, mga kaibigan at mga kapatid. What lessons can we learn for the present day world population? Sa ating kapanahunan, naranasan natin ang mga baha, lindol, pati na rin pagguha ng lupa this week and sa mga nakaraang mga araw. Hindi lang po sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, ganun po. So, ang number one lesson, 4, po o 5. Noah's unwavering faith and obedience to God's instructions, even when they seem challenging despite the skepticism of others. So, makikita po natin ang matinding pananampalataya ni Noe. Noah found favor in the sight of God at siya lang po. At sinunod niya ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Wala siyang yung arko, kung anong klaseng kahoy, kung ano ang measurement, pati yung mga hayop na ipapasok, sinunod lahat ni Noe yun, mga kaibigan at mga kapatid. At sinunod niya kahit siya ay pinagtatawanan. Iniinsulto. Ay, may siraulo yata itong si Noe. Bakit nagpapapasok siya ng mga hayop? Gumawa siya ng malaking barko. Yun po. Number 2 lesson. The flood serves as a powerful reminder of the consequences of sin and corruption leading to God's judgment on the whole mankind. So yun nangyari noon, yung baha. Isa pong paalala sa atin ang resulta ng sobrang kasalanan ng tao sa mundo. Hindi lang panahon ni Noe, may darating pa pong kapanahunan. At yan po ay nagpapatunay na ang Panginoon Diyos ay hindi po natutulog. Binibigyan lang tayo ng pagkakataong magsisi at bumalik sa Kanya. Number 3, the story shows God's grace and mercy, demonstrating His desire to offer salvation to those who follow Him. So, ang storya po ni Noe ay isang istorya ng biyaya ng Panginoon Diyos at awa sa mga tao na ibig niyang maligtas ang lahat ng tao kung maaari lamang. 120 years pinagbigyan ng Diyos ang mga tao noong panahon ni Noe para sila po ay magsisi. Pero ang mga tao po, problema, hindi naman po sila nagsisi lahat. Okay, so yan po yung leksyon na makukuha natin doon. 120 years. Okay, number 4, lesson. Noah found favor with God because he was a righteous and blameless man. Ayon po sa sinabi ng Genesis chapter 6 verse 12, yung binasa natin kanina, wala pong mabait na tao nung panahon ni Noe, siya lang. Lahat ng tao nung panahon ni Noe ay masasama. Siya lang po ang nakitang righteous o matuwid sa kapanahonan niya. So, yan po ay nagpapatunay na ang Panginoon Diyos ay palaging may nakikitang tao sa mundo. Pagbalik kaya ni Kristo, ilang tao kaya ang maliligtas? And number 5, the last lesson sa ating lesson, the 120 years God gave humanity to repent before the flood demonstrate His patience and long suffering. Sinabi po ni Apostol Pedro sa ating leksyon, God is merciful. Alright. Anyway, sa ating pong leksyon, sinabi ni Apostol Pedro, God is merciful. Ibig niyang maligtas lahat ng tao. Kaya pinagbigyan niya ng panahon ni Noe, 120 years, ang ibinigay niya sa mga tao para sila ay magsisi. Sa ating pong pagtatapos sa ating leksyon,
Letter A sa ating parte ng conclusion. God promised Noah through a rainbow that He would not destroy the earth again by water. Genesis chapter 9, verse 13 to 17. Ganito bang sinasabi ng Biblia? Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari o rainbow, at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Maalaala ko ang walang hanggang tipan sa inyo at sa lahat ng tao na may buhay sa balat ng lupa sa pamamagitan ng bahaghari na makikita nyo sa ulap. So yun po yung rainbow. Pag nakikita po natin yung rainbow, bahaghari sa kalangitan, ibig pong sabihin yan ay isa pong pangako ng Diyos, pakikipagtipan kay Noe at sa ating kapanahonan na hindi niya na po wawasakin ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig o baha. Iba na po ang gagamitin ng Panginoon Diyos. Ano pa sinasabi ng Biblia? But when God will finally judge the world and condemn all sinners sa pamamagitan na po ng apoy to hell, it shall be by fire. Matthew chapter 25 verse 41, Revelation chapter 22 verse 10, and chapter 21 verse 18. Babasahin po natin itong mga teksto na sinasabi natin dito, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dito sa Biblia, sa chapter 25 verse 41, sabi ng Panginoon Diyos yun, during the time of judgment, doon sa kanyang kaliwang parte ng kanyang harapan. Sabi niya, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Kayo ay tatapon sa impyerno na nakahanda para sa dyablo at ang kanyang mga kampon, kung saan ang apoy ay hindi na namamatay. So on the day of judgment, when Christ will come again, brothers and sisters, according to Matthew 25 verse 1 to 41, hindi na po sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan na ng apoy ang mangyayari. Ito po sinasabi ng Biblia, Revelation chapter 21 verse 8 sa Tagalog version. Subalit para naman sa mga duwag, sa mga taksil, sa mga mamamatay tao, nakikiapid, mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre, ito ang pangalawang kamatayan. So ano pong sinasabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 9 at sa Acts 17 verse 30 to 31. Ganito po ang sabi ng Biblia, so He commands all men to repent while there is still time. Acts 17 verse 20, 30 to 31. Ito po yung sermon ni Apostol Pablo doon sa Atenas. Sabi niya, the time of ignorance God overlooks, but He commands all men to repent, because He will judge the world through His chosen one. Of course, si Jesus Christ. So sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay mapagpahinod, pasensyoso, binibigyan ang lahat na makapagsisi, sapagkat darating ang panahon na huhukman niya ang buong sanlibutan sa taong pinili niya. And of course, yun ang ating Panginoong Hesukristo. Ayon pa rin sa sinabi ni Pedro, ikalawang Pedro 3:9, God is merciful. Ayon sa iba, parang nakalimutan niya na yung pangako niyang babalik sa. Pero ang God is merciful, is giving chance to people na malaman ang katotohanan at sila lahat ay makaalam ng katotohanan at maligtas. So how many years na po ang nangyari? From the time of Noah up to our time. Ilang taon na po yung nakalipas na yan. So how many years already? Ilang libong taon na po, sabi na natin 5,000 years or more, hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Pero wag nating isipin, sapagkat ang Panginoon, to the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years is one day. Wala po sa kanilang kalendaryo yung isang araw, isang buwan, o isang taon. Sa Panginoon Diyos po, pare-pareho yan. Kaya dapat yung nakahanda, naka-ready. So, anong remedyo po, mga kaibigan at mga kapatid? Sa mga wala pa kay Kristo, He commands all men today to repent. And what does the Bible say? Ganito pong sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Sabi ng Biblia, enter ye by the narrow gate,
For wide is the gate that leads to destruction, but narrow is the way that leads to eternal life. So pumasok kayo sa makipot at mahirap na daan, sapagkat yan po ang papunta sa buhay na walang hanggan. Yung malawak at magandang daan dito sa mundo, not physically but spiritually, yan po yung daan sa kapahamakan. At karamihan sa mga tao, gusto nila yung malawak, magandang daan patungo sa langit. Hindi po yan totoo. Ang gusto ng Panginoon Diyos, the narrow and the difficult way is the one that leads to eternal life, and very few therein that will find it. Iilan lang ang makakakita at makakasumpong yan. Katulad ni Noe, 8 katao lang ang naligtas noong panahon ng Noe. So anong sabi ng Panginoong Jesucristo? To be saved, you have to believe in Jesus, and to be baptized, to be saved. Mark 16 verse 16. Magsisi kayo, sumampalataya kay Kristo at kayo ay maliligtas. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Magsisi kayo, mga Hudyo, at mabautismuhan sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So, kailan pa kayo darating? Kailan pa kayo lalapit kay Kristo? Ngayon na po ang araw na tinatanggap ng Diyos. Today is the day of salvation according to the Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 6 verse 2. At sa pagtatapos, sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 11:28-30, Come unto me, all ye that labor and have laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, nagkakaroon ng problema. Bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga puso. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Father God, who art in heaven, Lord, salamat po sa mensahe. Salamat sa leksyon na natanggap namin sa kapanahonan ni Noe. Nawa, kami po ay magising sa katotohanan na kayo po ay hindi masaya dahil sa kasamaan ng tao. Kayo nagbibigay ng pamamaraan para kami ay maligtas sa pamamagitan ng anak ni Jesucristo. Dinadalangin po namin kami patuloy na gabayan ninyo, kami ay maging tapat sa iyong anak na si Jesucristo, pati na rin ang mga nakikinig at nanonood sa video na ito at sa programa ito. Salamat po sa Panginoon, sa inyo, sa kaligtasan. Salamat pa rin sa mga sponsors natin ng World Radio International, pati na rin ang mga partners natin, Brother Rico and Sally Carlas of San Fernando City Church, Pampanga, Brother June and Sister Rose Ontalasco of Canada, kapatid na Ed and Sister Viola Lauder sa California. Of course, nandyan rin si kapatid na Nars Tuanyo dyan sa Dao, Capis with his wife Bibi, Grace, Romel, and of course, isa pang anak niya. Mga kapatiran din sa buong Pilipinas, ang mga kapatid dyan sa Pangasinan, Brother Greg, Sister Luz, Brother Jonathan, and of course, Sister Annalyn. Lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, my sister in Cebu, and of course, ngayon po nasa Calapan, Mindoro ang mga mission para i-revive po ang original na pagkatatag ng iglesia ng ating Panginoon dyan sa Calapan, Mindoro Oriental. Maraming po salamat, and we pray all of this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is our Master, Lord. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.